Ayun na. Dito na ako padaan. Gulat naman ako, sir. Sir, may gwardiya po kasi. Hindi, may gwardiya dun. Sabi pasok. Hindi, may gwardiya kasi dun, sir. Sabi pasok. Para akong batang pinapagalitan eh. 24, gawin mo ng 104 para hindi tayo galit. 24 pesos. Eh kasi yung gulo ng guard, may guard sa labas, may guard dito. Mahirap dito sa atin sa Pilipinas. Ikaw na yung customer, ikaw pa pinagagalitan. So, sold out na ulit ito. 2022 BMW R1250 GS. So, ito yung binili natin sa Bacolor, Pampanga. So, parang halos 2 araw lang dito. Nag-deposit agad dito, taga Cagayan de Oro. So, di-deliver natin ito sa pier. Papaship natin via to go. Tapos ma-receive niya doon sa port malapit sa Cagayan de Oro. No. Marami nagtatanong sa akin paano daw ako nagkakarga mag-isa. Kapag natin basic lang na karga. Kahit tulak, kaya ko to. Pandar pwede rin. Sumutulak natin. Para makita nila na kaya ko yung tulak kahit flat. Tulak ko Lakas mo boy, kala ko hindi aakyat. Kahit hindi umaandar, kaya ko tulak yan. Wow naman. Pero maandar to ha. Baka sabihin nila hindi umaandar. Andarin natin. Maandar. Pero kaya natin paakyat yan ng kahit sira. So kaya tayo nagtotowing, kaya kailangan alam natin itulak kahit sira. Kasi pag may tinatowing tayo na hindi umaandar yung motor, dapat kaya natin itulak. Ningal ako. Ningal ka boy. Ningal ako boy. Isang mabilis na tulak mo yun pero nakakahinga kasi talaga yan, full force dapat yung tulak mo nun para maisampa mo ng ganyan. Yung iba nga nag-aatras sa bante, hingal na hingal, di ba? Yung GSA, kaya mo rin tulak ah. Kaya rin. Mabigat yun. Ayun, gusto mo sasakyan, tulak natin eh. Ang yabang mo! Yabang mo, kupal! Hingal ako. Bigat na ito eh. Siguro ang GS 1250 around 230 kilo siguro. Huwag yung gagayahin yung guys ha. Kasi pag nabitin kayo medyo mahirap. Kailangan preno yan. Pero since tayo, sanay na tayo magtulak ng motor kahit na hindi umaandar, eh nagagawa natin. Pero siyempre kung hindi nyo kaya yun, huwag nyo subukan. Dapat may alalay kayo. So kaya mas madali sa atin magtulak guys. Kasi meron tayo dito wheel chock. So ito yung Hitch Pro na wheel chock. So parang nakastanda kaagad yan pag tinulak natin ng ganyan. So tayo natin ganyan, nakalock na siya dito. Hatak mo lang yan. 2 tali lang pwede na yan, hindi na matutumba yan. Pero pag malayong biyahe natin, tinatali pa rin natin likod para for security purpose lang. Lahat ng unit guys ha, baka may binibenta kayong unit, fast break, message nyo ako, Jetlaw Rider. Appraise natin, send nyo sa picture tsaka details, Odo. Yung unit na natin dyan, ito sold na rin, GSR 750. Tapos yung R1 dun may nag-down na rin. So ang natitira lang natin na pwede ibenta yung Goldwing kasi Africa, CF Moto, T-Max, panggamit na natin yun. So yun guys, on the way na tayo ngayon sa pier. Malapit na tayo, nag-skyway tayo, Harbor Lake. Tapos labas natin yan dito na banda sa R10. Yung tawag nilang R10 yung Dalsada, papuntang pier. So dala na natin tong BMW R1250 na GS. Super saliwa niyan guys, 8,000 odo lang yan. So swerte nakabili. Actually sobrang dami pa ng bayan ng tumatawag sa akin eh. Kaya lang, sabi ko sir, may nag-deposit po kaagad eh. So taga Cagayan de Oro. Mas less hassle sana kung yung buyer natin from Manila lang kasi pipick upin sa bahay. Pero syempre, first come first serve, kung sino yung unang bumili, kahit taga Cagayan de Oro pa to Mindanao, eh syempre yun yung entertain natin. Siya yung unang nag-deposit, so sa kanya natin binigay. So nag-close deal kami guys, 1,090,000. So kasama na yung shipping dyan. Yung shipping na sa mga around 20,000 siguro or less. So kasama na yan. So ako nang bahala sa shipping. Pag receive niya doon, bayad na yun, wala na siyang babayaran. Pakikilala ko sa inyo mamaya si Kuya Abet, yung naglalakad ng mga motor natin tsaka mga kotse natin. So contact natin yan dito sa pier. Nakilala ko rin siya dahil sa isang client na may binili sa aking motor, tapos sa kanya pinadala. Siya na bahala nag-asikaso ng papers kasi medyo masalimuot din mag-asikaso ng papers dito sa pier. Kaya mas okay na may contact tayo, siya nang bahala, babagay ko. Kaya Abet. Kaya nag-aabang si Abet. Ayun na. Dito na ako padaan. So may nag-aabang na sa atin guys. Kaya gulat naman ako sir. Sir, may gwardiya po kasi. Hindi, may gwardiya dun. Sabi pasok. Hindi, may gwardiya na kasi dun sir. Sabi pasok. Saan sila sir? Para akong batang pinapagalitan eh. Kano ba yan? 24, gawin mo ng 104. Para hindi tayo galit. Para daw sa akong batang pinapagalitan. 24 pesos. Eh kasi yung gulo ng guard, may guard sa labas, may guard dito. Mahirap dito sa atin sa Pilipinas pagka mga guards. Ikaw na yung customer, ikaw pa pinagagalitan. Di tayo ngayon
sa Zaragoza, dito sa Tugo. So usually, kasakay ng barko. Pero linggo pa ang biyahe, Friday ngayon. So susukatan muna. So usually, ang alis ng barko, Sunday. Pero ngayon, Friday, natinda natin kasi dapat may karga na nila ito mas maaga. So passenger vessel, pero may mga kotse, may truck, may mga van sa ilalim. Pagsakay na kasama yung driver, gusto mo yung motor lang, pwede yun. Usually, mga range na ito is 10 to 20,000, depende sa sukat, sa value, kasi may insurance sa binabayaran. Ito mga more or less mga 20 siguro to kasi yung insurance medyo malaki dahil more than 1M din yung value niya. Yung barko na yun, dadaan pa ng Cebu, tapos saka pupunta ng Cagayan de Oro. So, marireceive ito ni boss Martes ng umaga. So, tatawagin siya Martes ng umaga kung kailan sa po. Confirmation po po. Meron po May confirmation na tatawagin, detect siya. Detect siya na natin na yun. Sa kanya pupuntahan. Alright. Boss, muna na kami. Thank you. Kaya Abet, ang aming tigapagligtas. Wow naman!